ni Pangulong Marcos ng reward na halagang 10 milyon na nakapatong sa ulo ng wanted. Yes, ng wanted na manyak, na malibog. Bakit lagi kaming kine-question? Sinusundan lang namin ang batas. Sundin din niya ang batas. Ang pinaka-the-best nyong gawin, palutangin ninyo, iharap ninyo, isuko ninyo, aminin man natin na hindi. Pinagtakpan siya ng dating administrasyon. At higit sa lahat, kampante siya na hindi siya magagalaw noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nga pala, sa mga tanga at mga bobo na nagsasabi, bakit daw naglabas ang gobyerno ni Pangulong Marcos ng reward na halagang 10 milyon na nakapatong sa ulo ng wanted. Yes, ng wanted na manyak, na malibog, na may sex trafficking, na walang iba na ginagawang santo, ginagawang banal. Yan si Pastor Apollo Kibuloy, na kinagagalit ng mga supporter niya bakit daw pinapatungan ng ganun halaga na reward ang nagtatago nilang pastor na malibog. Kung ang ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy ay kumuha ng mga bayaran o mga bayarin na babae, edi sana wala siyang kaso. Ang problema kasi sa pastor ninyo, gumawa ng katarantaduhan, gumawa ng kahalayan, gumawa ng kung ano-anong kalibugan. Ngayon, normal na magkaroon ng kaso. Dahil yung kanyang mga hinalay, yung kanyang mga biktima, nag-file ng kaso. Saan ba nagsimula ang kaso na ipinail? Hindi ba? During Duterte administration, ang mga kasong yan. Kung noon, inayos niya na ang mga kaso niyang yan at hindi niya pinaabot sa Marcos administration, idisin sana, wala na siyang problema. Kasi, aminin man natin na hindi, pinagtakpan siya ng dating administrasyon. At higit sa lahat, kampante siya na hindi siya magagalaw noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasi nga, meron tinatawag na utang na loob sa kanya ang dating administrasyon. Kaya, pinabayaan niya na magkalitsi-litsi ang mga kaso niya. At pinagbahala niya, pinagbalong bahala niya yung mga biktima. Then ang tingin niya nga sa sarili niya, exempted siya, powerful siya, malakas siya sa gobyerno, malakas siya sa pamahalaan, malas niya lang, iba ang nakaupo. Ang gusto na nakaupo ng gobyerno ngayon, bigyan ng katarungan ang mga biktima ng karahasan, lalo na sa kaso ng pastor ninyo na ubod ng libog. Kaya doon sa mga taga-suporta ni Kibuloy, kung talagang kayo'y maka-Diyos, kayo'y naniniwala sa salita ng Diyos, nasa Biblia na ang gobyerno ay ginagalang dahil walang pamahalaan na hindi nagmumula sa Diyos. Ibig sabihin, ang gobyerno ni Pangulong Marcos ay hinirang ng Diyos at pinagkaloob ng Diyos kay Pangulong Marcos ang pamahalaan ang bansang Pilipinas. At kabilang doon si Pastor Apollo Kibuloy na malibog. So you can question their motives as much as they want. But magpakita siya. I question his motives. Let me question his motives. Bakit lagi kaming kine-question? Sinusundan lang namin ang batas. Sundin din niya ang batas. Yun lang. Last question. Hindi ba? Sinasabi ninyo, hindi makatao at pinalalabas ninyo na ang gobyerno ni Pangulong Marcos walang silbi at walang kwenta. Ito ang tanong ko sa inyong mga member ng mga taga-suporta at taga-sunod ni Pastor Apollo Kibuloy. Ano ba ang kaso ng inyong pastor? Ano ba ang kinakaharap niya? Hindi ba panggagahasa, pangmamanyak? Now, hindi ba isang karumal-dumal ang ginawa ng inyong pastor? Tapos kung makapagsalita kayo, akala nyo, totoong makalangit kayo, maka-Diyos.
Pero ang totoo, mga tanga kayo. I'm sorry guys. Hindi natin maitatanggi na ang inyong pastor may kinakaharap na kaso. Ang pinaka-the best nyong gawin, palutangin ninyo, iharap ninyo, isuko ninyo, kasi mapanganib na tao ang isang katulad niya na nilalang, na Hindi ba kayo nahihiya? Ang inyong pinagtatanggol, isang pastor na ang pakilala anak ng Diyos, sugo ng Diyos, pag-aari niyang sanlibutan, pero ano ang kanyang kinakaharap? Yung kaso naman, hindi naman gawa-gawa eh. Hindi naman niyang ginawa ng Marcos administration. Yung kaso niya, panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, ang masama dito, kung ang gagawin ng Marcos administration, ipapawalang bahala, mananahimik sila, at hahayaan ang ginagawang mga illegal ng isang pastor kuno, yun ang masama. Pero, pinatutupad lamang ng Marcos administration. Kayo nga, kung ano-anong mga panlalait ang sinisigaw ninyo sa administrasyon na to. Yan ba ang makadiyos? Yan ba ang makabanal? Yan ba ang naniniwala? Hindi ba? Gawain yan ng mga demonyo. Kasi nga, ang inyong puno, isang demonyo, at ang tagasunod na naniniwala sa isang demonyo, ay demonyo rin. I'm sorry ha, pero yan ang nakikita ko sa inyo. Wanted ang inyong pastor sa kasong panghahalay, sa kasong human trafficking, sa kasong money laundering. Yan ba ang makadiyos? Yan ba ang gawain ng anak ng Diyos? Binibigyan siya ng due process, pero ginagawa niya, pinagtataguan, nagtatago sa mga miyembro. Now, hindi ba kayo nahihiya? Ha? Mga putang ina ninyo.